Isang sikat na streamer at influencer mula sa South Korea ang natagpuang patay sa loob ng isang maleta sa paanan ng bundok ng Moju sa North Jeolla Province. Puno ng pasa at bugbog ang kanyang katawan at ang nakakapanlumo ang tinuturong salarin ay ang kanyang VIP fan at sponsor. Paano kaya nauwi sa isang malagim na katapusan ng buhay ng bata pang Koreana na si Yoon Ji-ah? Si Yoon Ji-ah, o mas kilala ng kanyang mga fans sa tawag na Ji-ah, ay nagmula sa Busan. Tulad ng karamihan, isa din si Ji-ah sa mga fan ng mga sikat na Korean drama at K-pops. Bata pa lamang ito ay pangarap na niya na maging isang artista balang araw. Isa sa mga nakita niyang paraan ay ang lumalagong teknolohiya ng Korea at ang impluwensya ng social media. Sa murang edad ay sinimulan ni Ji-ah ang pangarap bilang isang influencer. Dahil sa tagilay niyang kagandahan, ay mabilis na napansin si Ji-ah sa social media, lalo na nga sa kanyang TikTok account, kung saan umabot ang kanyang followers ng 300,000. Sa South Korea, ang pagkakaroon ng ganitong karaming followers ay isa ng malaking karangalan. Si Ji-ah mag-post ng kanyang mga videos online, kung saan pinapakita niya ang kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa. Isang araw habang nagla-livestream ay nakilala ni Ji-ah ang isang VIP sponsor na kilala sa screen name na Black Cat. Malimit ito mag-donate sa dalaga ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga live streams, kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Kalaunan ay nagsimula ng mag-usap ang dalawa. Nagpakilala sa kanyang VIP na si Black Cat na isa umano siyang CEO ng isang malaking IT company. Inalok nito si Ji-ah na maging business partner, kapalit ng mga pangako na tutulungan niya ito na mas maparami pa ang kanyang mga followers sa social media. Dahil nga bata pa at baguhan pa lamang sa nasabing larangan, ay madaling napaniwala si Ji-ah sa mga matatamis na salita ng lalaki. Mas naniwala pa nga siya nang malamang si Black Cat ay nasa rank 46 to 50 na mga VIP sponsors o donors ng TikTok. Ibig sabihin na isa ito sa mga taong nagdodonate ng malalaking halaga sa mga streamers. Dahil dito ay pumirma si Ji-ah ng isang kontrata. Kontrata na inakala niyang magiging susi na sa kanyang pangarap na sumikat. Subalit ang kontrata na ito pala ang maghahatid sa kanya sa ilalim ng lupa. Di kasi nagtagal ay unti-unti nang nakilala ni Ji-ah ang katauhan ni Black Cat o Choi. Nalaman ni Ji-ah na hindi totoo ang mga impormasyon na sinabi nito sa kanya. Nalaman niya na hindi ito tunay na CEO ng isang malaking IT company. At sa halip ay baon nito sa utang at pinalayas pa sa kanyang tinitirhan. Nalaman nito ni Ji-ah matapos na sampahan nito ng kaso ng isa ring social media influencer. Inakusahan niya ito ng manggagamit at fraud. Dahil dito ay nagdesisyon si Ji-ah na tapusin na ang ugnayan kay Choi. Maliban dito ay nasasakal na rin siya sa lalaki dahil sa pagiging possessive nito at controlling. Ang desisyon na ito ni Ji-ah ay lahadan niyang inanunsyo sa kanyang huling live stream noong September 11, 2025. Matapos ang nasabing live ng ganap na 3:00 ng hapon ay tila bula na naglaho ang dalaga at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Kinabukasan September 12, 2025, nang bigo na makontak at malaman kung nasaan si Ji-ah, ay nagdesisyon na ang kanyang pamilya na i-report ang kanyang pagkawala sa mga kapulisan. Agad namang kumilos sa mga pulis at nagsimula silang i-trace sa mga huling sandali bago nawala ang dalaga. Gamit ang mga nagkalat na CCTV camera sa labas ng tinitirhan ni Ji-ah, ay natunto nila ang kinaroroonan nito. Subalit sa kasamaang palad natagpuan nila ang hinahanap na isa ng malamig na bangkay. Sa ginawang effort ng Gyeonggi-Yongin East Police Station, ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Yoon Ji-ah sa bundok ng Moju County sa North Jeolla Province. Sa imbestigasyon na ginawa ng mga pulis noong September 11, 2025, matapos ang makapag-live stream, ay nakita si Ji-ah na nakipagkita sa kanyang social media sponsor na si Choi. Sa isang kuha ng CCTV footage, ay nakita pa ang lalaki na lumuhod sa harapan ng dalaga. Makalipas ang 30 minuto, ay muling nakuhaan ng kamera ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay sapilitan ng isinakay ni Choi ang dalaga sa kotse bago umalis.
Isa pang CCTV footage ang nakuha ng mga investigador kung saan naman ay nakita si Choi na muling sumakay sa kotse dala ang isang suitcase. Mula sa Gyeongjong Island sa Incheon ay bumiyahe ang sasakyan nito patungo sa bundok ng Moju kung saan natagpuan ang katawan ni Yoon Ji-ya. Ayon sa mga investigador ay sinubukan pa ni Choi na lituhin ng mga pulis dahil nakawalong hinto ito bago tuluyang itapon ang katawan ng biktima na inilagay niya sa loob ng suitcase. Sa autopsy na ginawa sa katawan ni Ji-ya ay nakitaan nito ng malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinyales na pinahirapan siya ng suspect. Ayon sa autopsy, namatay si Ji-ya sanhi ng pagkawala ng hangin dahil sa pagkakasakal. Gamit ang nasabing mga circumstances, video footages at ilang ebidensya, ay agad na nagsagawa ang mga pulis ng isang hot pursuit operation laban sa suspect na si Choi alias Black Cat. Agad din naman nila itong naaresto. Noong una ay mariin itong itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari sa aktres. Subalit nang ipakita sa kanya ng mga pulis ang larawan ng biktima ay dito na ito umiyak at inamin ang kanyang ginawang kasalanan. Sa ngayon si Choi ay nasa kamay na ng mga kapulisan at nahaharap sa patong-patong na kaso. Kabilang na nga rito ang brutal na pagpatay nito kay Yoon Ji-ya. Sa pagkamatay ni Ji-ya ay nagluksa ang libo-libo niyang tagahanga. Sa kanyang pagkawala ay muling binalikan ang kanyang mga videos online at mas dumami pa nga ang kanyang mga followers. Malayo pa sana ang mararating nito bilang influencer. Sa edad na 20 ay maagang naputol ang pangarap nito na maging isang artista at makapagpasaya ng maraming tao.